Sa kabila ng nakakatuwa at nakakaaliw na personality ni Candy Pangilinan, di ko in-expect na siya ay lapitin din ng mga ligaw na kaluluwa. Ang encounter ni Candy Pangilinan happened sa isang hotel sa Cagayan de Oro. That night, she was sick. Nilalagnat siya ay pagod, siya ay nanghihina. Pagpasok niya ng hotel room, gusto niya muna mag-relax before matulog. So she opened the TV. It was a normal night for her. Wala namang kakaiba until binuksan niya yung TV. Unang bukas niya, nagkakaroon ng problem, and then after a while, namatay. She opened it again. Baka luma lang or baka may sira lang yung TV. After moments, namatay ulit. She tried opening it again. And sa gitna ng panonood niya, bigla ulit namatay. By this time around, tumawag na siya sa front desk. Sinabi niya sira yung TV na nandito sa room ko. I'd like to request na palitan siya. Maya-maya, dumating na yung dalawang hotel attendant. Sila ay may dalang TV. So basically, pinalitan nila kung ano yung nasa kwarto ni Candy. Pero yung na-weird out si Candy is yung kinikilos ng dalawang hotel attendant. Nagbubulungan sila, parang hindi mapalagay yung loob nila. Tumitingin sa isa't isa na parang bang may sinisenya sila na ito na naman sila. Ito na naman yung nanggugulo. That moment, Candy knew na something was going on. Something is with her sa hotel room na yon. Akala ni Candy hanggang dun lang yung encounter niya. So for me, ano yung alam ng mga hotel attendant tungkol sa kwartong yon? Why does it seem like aware sila sa kung ano man yung kasama ni Candy sa loob ng hotel room? Hindi pa dyan natatapos yung encounter ni Candy kasi after an hour or ilang minutes, nung nag-decide na siya na matulog, I'd like to assume na pareho kami ni Candy, hindi kami nakakatulog na may ilaw. And when she was trying to sleep, may naaaninag siyang figure ng isang lalaki na nakatayo sa paanan niya, lumilipat sa gilid ng kama niya. Just imagine being in that situation. Grabe siguro yung takot ni Candy on that very moment. What Candy did is, humarap na lang siya sa pader. She was trying to sleep, pero hindi pa rin siya nakatakas kasi she feels like malapit sa kanyang figure, and that's the time that she decided to just get mad, just get angry. Nagbanggit na siya ng in Jesus name. Ilabas niya yung tapang niya against the presence na malapit sa kanya, even if she's really scared deep inside. Another short story of Candy happened in Las Vegas naman. It was also in her hotel room. Normal day, and she was just trying to get her sleep, but every time that she would close her eyes, mga naririnig siyang boses. Hindi lang third eye yung sensitive sa kanya, but also her third ear. Nung hindi niya matik, trinay niya magtalokbo ng kumot, pero nung nasa ilalim siya ng kumot, yung mga boses ay lalo lang lumalakas, parang dumadami. Okay, this part, I'm starting to think na baka may history yung hotel room, kasi nung sinubukan niyang sumilip kung ano yung mga naririnig niyang boses, calling her name, ang daming figure yung nakapalibot sa kama niya. Babae, may lalaki, may matanda. So yung mga tao ba na yun ay namatay sa hotel? Or yung mga tao ay namatay sa kinatatayuan ng hotel? Yung story ni Candy maiksi lang. Saw this in Rated K. Click nyo lang yung link sa caption ko. But definitely for me, it's really scary. How about you guys? Ano sa tingin niyo yung misteryong nababalot doon sa hotel room sa Cagayan de Oro? Alam ba ng mga hotel attendant na merong presence or entity yung pumapasok sa mga kwarto? And if yes, paano nagkaroon ng entity doon? Were they murdered sa kwartong yon? Even yung story ni Candy sa Las Vegas, it made me thinking kung ano ba yung history ng hotel na yon. Anyway, that's it for my video. Kung meron mo horror stories na katulad ng kay Candy, you can join my Facebook group, message me Instagram, share stories with me there, and I'd happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching. For more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!